Alam natin, may ganito tayo nararamdaman. Tapos, dahil pinabayaan natin ng pinabayaan, lumala. At ito yung ito rin ang problema, yung sakit ng lipunan. Dahil alam na natin, nakita na natin may problema. Nakita na natin may sakit sa korupsyon. Tapos, ini-ignore dito na may pagkakataon, may kapangyarihan at may mandato ang Senado na imbestigahan ito at maubaran ng maskara, ini-ignore din pilit. Kasi binabaliwala nila at alam nila kasi. Ang problema, alam nila na ang tunay na cancer dito, yung amo nila sa Malacanang. Tapos, ang naapektuhan mismo, yung buong body system, yung buong immune system ng katawan ng tao o yung body system, immune system ng isang lipunan o ng isang republika. At nagpakita nga siya sa tao kahapon, Marlon. Pumunta sa Senado para bang gusto niyang ipahiwatig na ready na siya. Humarap sa Senado sa Lunes, kung isasala nga siya sa Lunes, kung may oras, no? O sa Martes. Ano sa tingin mo dyan? Papayag or what? Tingin ko papayag, Pam. Yung pagpunta niya sa Senado kahapon, mensahe yun ng handang-handa siya. At huwag natin kalimutan, mahirap humarap o abangan nyo yung pagharap ng isang taong inaapi. Yung hugot na inabot ng Attorney Zulaika, nung inapi siya, nung binaboy siya sa kamera, at ngayon yung pagbabalik ng Attorney Zulaika, na alam natin, isang abogado, isang matalino, may sug, kabahan na dapat yung prosecution. Dahil kung anuman ang inilalatag nila para gibain si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan kay Attorney Zulaika, magkakamali sila. Kasi malalim ang hugot ni Attorney Zulaika at para siya sa katotohanan. We will try to have Kuyang Ibi later sa later part if he will have to if he will have the time and will agree para pag katapos naman namin itutuloy niya ang usapan. But we will see, di pa nagre-reply. So, good morning sa ating lahat. Marlon, kumusta dyan sa parte ng mundo kung nasaan ka? Makulimlim? No? Medyo hindi ganun kakulimlim at hindi naman masyado nagpapakita si Haring Araw. Although maliwanag pa. Oo. Pero ako nga, unang-una kong ginawa kanina tumingin nga sa bintana kung ano ang sitwasyon ng kalsada. Basa ang kalsada. So, ibig sabihin, malamang yung tulog overnight nag-uulan na kahit pa paano. Sa CR kagabi, nung ako. Bakit sa CR? May maliit na bintana, Pam. May maliit na bintana. So, na medyo nararamdaman ko yung konting hangin. Sabi ko, ito kaya. Hangin din. Kagabi. Ayun. Oo, hangin din sa yung medyo ramdam ko kahapon. Pero yung yung hampas ng tubig ulan sa mga bintana, wala namang ganong ganap. Diba? Wala pa, Pam. Pero, hinahampas. Sino si Pem? Sorry, hinahampas na tayo ng katotohanan, Pam. Sa social media ngayon, lalo sa Maguindanao at ilang parte pa sa Mindanao, ang talaga namang nababahat. Ang nababalikan lagi ron yung move-on statement niya ni Senator Erwin Tulfo. Tapos, syempre, nababalik na bakit puro kayo impeachment? Bakit hindi nyo ituloy yung flood control scandal? Move on because di ba yan yung direction nila that we should move on from the talks ng flood control. Tama? Yes, and yun na rin yung pahayag ng isang Senator Erwin, being siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon, na hindi na nila pagtutuunan ng pansin pa yung pagtinig tungkol sa flood control scandal at talaga namang nakakagalit ito sa mga kababayan natin, higit lalo yung mga nasa Mindanao ngayon na nasasalanta na ng bagyong Inday. Yun nga yung gusto ko sabihin kanina, Marlon, hindi ibig sabihin na meron tayo dito sa Metro Manila, sumisilip ang Haring Araw. Dito sa Metro Manila, pangit. May nangangalabit, gusto rin sumili. Lang pangit. Ayun. Babay. Hindi, Marlon, hindi naman ibig sabihin na sinasabi natin na dito medyo basa lang ang kalsada, merong hangin na naramdaman. Hindi natin sinasabihin walang lugar na hindi nasasalanta. Meron nasasalanta. Lalo na kahit sabihin sa balita na humina ang lakas ng hangin ng bagyong papasok na ito, hindi tayo pwedeng pakasiguro na ligtas ang lahat at walang aangat na tubig para sabihin natin, wow, baha. Di ba? Wow, dagat. Yung ganun, Marlon, di ba? So also may concern here kasi yung usaping move on, Marlon, Halimbawa, ikaw, consistent, pagpasok mo sa lumabas ka, pag-uwi mo sa bahay, yung entrada pa lang ng pagpasok mo sa bahay, may tumutulo. Inignore mo once, di ba? Tapos mabisi ka,
the end of the day, every time na busy ka, ang balik mo naman ang balik mo sa bahay mo pa rin. And it's the same entry na papasukan mo. Tumutulo pa rin. And then tumutulo pa rin. Inignore mo ng inignore. Marlon, 'di ba? Tapos syempre yung kisame mo. Alam mo yung minsan patak ng watermark dahil may tulo. Kapag inignore mo ng inignore, lumalaki yung lawak ng watermark, 'di ba? So ang ibig sabihin nun, pag lumaki ang lawak ng watermark, malaki na rin yung sira nung kisame mo from inside. Tama, So that tama. means to say, mas malaki na yung gagastusin mo dahil inignore mo for the longest time. Walang iniwan yan, Pam, sa kalusugan natin. Aray. Alam natin, may ganito tayo nararamdaman. Alam natin, may ganito tayo nararamdaman. Tapos, dahil pinabayaan natin ang pinabayaan, lumala. At ito yung ito rin ang problema, yung sakit ng lipunan. Dahil alam na natin, nakita na natin may problema. Nakita na natin may sakit sa korupsyon. Tapos, ini-ignore dito na may pagkakataon, may kapangyarihan at may mandato ang Senado na imbestigahan ito at maubaran ng maskara, ini-ignore din pilit. Kasi binabaliwala nila at alam nila kasi. Ang problema, alam nila na ang tunay na cancer dito, yung amo nila sa Malacanang. Tapos, ang naapektuhan mismo, yung buong body system, yung buong immune system ng katawan ng tao o yung body system, immune system ng isang lipunan o ng isang republika. And in this case, yung immune system na naapektuhan, Marlon, yung buong gobyerno, imbis na ang problema lamang ay yung administrasyon na nagpapalakad ng gobyerno, nadadamay ngayon at nakakakita ang buong gobyerno ng isang halintulad o isang lang halimbawa na pwede naman pala. So nga apektuhan ngayon na yung galaw sa itaas na nagpapaandar, naglilid ng gobyerno, masasabing pwede naman palang magnakaw, kupit tayo ng konti. Tapos syempre nakita ng ibang mga ahensya, pwede naman palang kulimbatin ang kaban ng bayan, kulimbat tayo ng konti, di ba? And sa sinasabi ni Senator Erwin na yan na Marlon na mag-move on na. How can you move on from something na hindi mo binigyan ng closure, na hindi mo binigyan ng solusyon, di ba? Bakit open-ended, di ba? Bakit open-ended yung paghiwalay nyo? Diba? You need to give the other an explanation. Tama. And you deserve an explanation. We all deserve it. Hindi pwedeng merong naiiwan, di ba? Di ba dapat ito walang iwanan? Sabay kayong, ginagawa natin katatawanan, di ba? Yeah. Pero iba kasi yung ginawa ninyong panliligaw sa sambayanan. Ito lagi natin naririnig to, Marlon, lalo na sa impeachment court, no? Nakikinig ang sambayanan, di ba? Interesado ang sambayanan, di ba? Wala kaming pakialam sa technical rules ninyo dahil ang interest ng sambayanan, puro sambayanan, hindi ba't sambayanan din naman ng inyong niligawan para nandyan kayo at nakaluklok ngayon sa kung nasaan kayo? Tapos ang sasabihin ninyo, eto na naman, Marlon, yung ugali ng ningas kugon ng mga Pilipino eh. Di ba? Yung ningas kugon, yung unang interest ninyo na dinigin ang flood control na yan, nung nabanggit na yung mga pangalan ninyo, ang sasabihin ninyo, sige na, move on na tayo. Ganon na lang. Tapos eto, pumapasok ang panahon ng tag-ulan. Anong sasabihin niyo sa amin? Move on pa rin? Yung totoo. Di ba? Huwag natin kalimutan yung nakuwang ratings ng Bongbong Marcos sa Mindanao region. Ang disapproval ratings niya, 73%. So negative ito. Wala pa ito yung pananalanta ng latest ngayon ng Bagyong Inday na kung saan nagkaroon na sana ng kalinawan yung issue ng flood control scandal kung hindi lamang tinanggal o kung hindi lamang inalis bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee si Senator Pia Cayetano at Senator Dante Marcoleta. Ang punto natin dito, hanggat hindi nyo itinutuloy at ang pinagkakabalahan nyo lamang ay ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, tapos yung flood control scandal hearing, talagang tinatabunan, tinatakpan at kinakalimutan nyo na. Ibabalik sa inyo ito, hindi lamang ng mga kababayan natin, kundi mismo ng kalikasan. Ang problema dito, Marlon, hindi lang bagyo ang ating inaabangan eh. You have to remember, guys, merong bulkang Kanlaon na nagparamdam at nag-hello sa ating Mother Nature at sa mamamayan, sa sambayanan, na meron ding damages sa ganitong oras, di ba? Sa ganitong panahon. O ano ang naririnig natin sa gobyerno? Meron bang aksyon mula sa gobyerno tayong nakikitang hina-highlight ng mainstream media? Wala. Ano ang naririnig natin? Impeachment. Puri Walang impeachment. preparasyon, walang aksyon, tapos iba yung prioritization ng gobyernong ito. Iba yung prioridad nila at ang prioridad nila ay hindi naman talaga direkta
sa pangangailangan ng mga kababayan natin. Kundi ang prioridad nila direkta lamang sa personal at sariling interest nila dahil alam na alam nila at takot na takot sila na come 2028, si Vice President Sara Duterte na ang susunod na presidente ng Pilipinas. Oo, nabanggit natin si Vice President Sara Duterte, Marlon, ha. Pero may na-miss tayo na kapag nakikita natin ang muka, alam natin na alter ego ng isang vice presidente. Diba? Yeah. At sino ito? Na-miss natin to eh. Diba? Isang Yeah. cute at isang talagang, ito napaka-adorable ng isang Attorney Zulaika Lopez. No? Marlon, alam mo ba, naalala ko, no? When I joined Hakbang ng Maisog Cebu sa isang, I don't know kung anong okasyon noon. I think Davao, din yun, araw ng Davao din yun. 2 years ago, sumama ako sa Hakbang na Maisog Cebu. Na-meet namin si Attorney Zulaika kasi nung hinahanap na namin kung saan yung kanino kami susunod na party sa pila, Marlon, para sa marcha, nadaanan namin ang OVP. Oh. And there was a little woman there na si Attorney Zulaika. Ganyan na ganyan, Marlon, napaka-pleasing. Para siyang alam mo yung aura ng mga magkakaibigan na magkakasusundo. Di ba? Usually, mga yan, kung lahat kenkoy, lahat talaga may ugaling kenkoy. Ito talagang yung amor sa tao, yung mukhang seryoso pero can smile, ganun yung aura niya. Talaga. Tapos nangingibabaw yung ano pa yun, di ba, Marlon? Kainitan ng issue sa OVP budget nun. Kaya ang tutok ng tao, makikilala mo talaga siya. At nagpakita nga siya sa tao kahapon, Marlon. Pumunta sa Senado para bang gusto niyang ipahiwatig na ready na siya. Humarap sa Senado sa Lunes, kung isasala nga siya sa Lunes, kung may oras, no? O sa Martes. Ano sa tingin mo dyan? Papayag or what? Tingin ko papayag, Pam. Yung pagpunta niya sa Senado kahapon, mensahe yun ng handang-handa siya. At huwag natin kalimutan, mahirap humarap o abangan nyo yung pagharap ng isang taong inaapi. Yung hugot na inabot ng Attorney Zulaika, nung inapi siya, nung binaboy siya sa kamera, at ngayon yung pagbabalik ng Attorney Zulaika na alam natin, isang abogado, isang matalino, may sug, kabahan na dapat yung prosecution. Dahil kung anuman ang inilalatag nila para gibain si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan kay Attorney Zulaika, magkakamali sila. Kasi malalim ang hugot ni Attorney Zulaika at para siya sa katotohanan. Yung lalim ng hugot na yun, Marlon, meron ding lalim ng isang mensahe na hindi direkta pero may laman eh. Yung kahapon kasi na-ambush interview siya, although she was really trying hard na hindi naman talaga magpa-interview. Hindi dahil nagsusuplada, hindi dahil for anything, but because meron siyang isang business reason na kinailangan niyang siya ay nasa Senado. And you have to remember kahapon is a Thursday, Marlon, na alam nating hindi pa nagre-resume ang session ng Kamara, di ba? Tapos wala namang hearing, kundi mga committee hearing lamang. Mas pinili niyang sa oras na yon doon siya pumunta kaysa yung Monday, Tuesday, Wednesday na alam natin ang dami-daming tao, di ba? Hindi maeksena yung ale, di ba? At iniwasan niya ang media, kaya lang sadyang hindi maiiwasan na itanong siya ng mensahe. At ang sinabi niya, "Good morning everyone, prepare for Typhoon Inday." Double meaning yan, Pam. Ay, sige nga, bigyan mo nga ako ng matalinong interpretasyon dyan. Ako, syempre, alam naman natin na sa mga oras na to, as we speak, nananalanta na yung bagyong Inday, di ba? So, dapat naman talaga paghandaan yun. Lalo, wala tayong naririnig na paghahanda, preparasyon, at pag-aasikaso mula sa gobyernong Marcos. So, tayo na lang mismo, yung pagiging self-resilient natin, tayo na maganda sa bagyong Inday. Tapos, pangalawa, yung prepare for Typhoon Inday, antayin nila yung sagot, depensa, at gagawing pagpapahiya sa prosecution dahil handang-handa ang kampo ni VP Sara para harapin, sagutin ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ako rin, Marlon. Yung mensahe niyan, hindi naman yung bagyo talaga Attorney Zulaika, mawalang galang na po dahil lamang sa likod ng aming mga isipan, hindi namin gustong sabihin na ito talaga ang mensahe mo. Gusto lang namin interpretan, paano ba interpret sa Tagalog, Marlon? Gusto lang namin bigyan ng kahulugan na malapit din naman sa aming mga puso, di ba? Unang-una, nasa ang baluarte ka nung sinabi mong prepare for Typhoon Inday? Nasaan siya, Marlon? Nasa Senado. Senado. Senate of Malacanang. Nasa Senate of Malacanang, di ba? Ano ba ang Senate? Di ba ang Senate is currently the impeachment court kung saan dinidinig din ang kaso naman ng impeachment against the Vice President na mahal ng tao. Pangatlo,
isang araw bago dumating si Yusek Zulaika diyan sa Senate Marlon, nandun naman ang principal na si VP Sara. Diba? Kasunod. Oo, Marlon. Doon mo makikita talaga yung pagtitimpi ng maraming empleyado diyan sa Senado na hindi nila gustong or kontrolado yung pagiging starstruck nila sa sa vice presidente. Marlon, kasi makikita mo 'yun, 'di ba? Yung hallway sa session floor, 'di ba? Dinumog, nakita mo yung security niya na si Kateki, 'di ba? And sa likod ni VP was Kateki, and sa side ni Kateki si Attorney Mike, 'di ba? Attorney Powa. Halos dumugin, halos hindi nila malaman kung paano bigyan ng at least man lang na hindi na skin to skin si VP Sara sa madla. Pero dinudumog Alam mo kung sino Rockstar ang dumudumog? dating, Rockstar. Marlon. Alam mo kung sino dumudumog? Hindi man media kasi yung media nakakordon yata sila, 'di ba? Ano rin mga nasa Senate din Mga Senate employees din pa. Yes, Mga Senate, saka Pam, kung maririnig mo yung comment sa paligid, ay, ang ganda pala ni VP Inday. Yun ang comment ng mga empleyado At dito nasa mismong Senado, mismong Senate employees, talaga namang pro Inday. Masasabi natin pro Inday. Yun na lang yung hindi natin, huwag na lang natin interpret yung bahala na sila doon. Pero Marlon, yung sinasabi mong, yung may mga side comments na ang ganda pala ni VP, parang may ring light, ang ganda ng balat, ang ganda ng skin. May comment pa ron, Pam. May comment pa ron. Ang layo kay Lisa Raneta Marcos. Wala namang pwede yan. May ganun pa. May mga tumatawag sa'yo. Pari, narinig mo. Marlon, kasi pag nasa ground sign, naririnig ko rin yan yung sinasabi, pugi pala ni Marlon. Yan. Built-in yan built-in. Parang pogi pala ni Marlon, no? Sir, pogi ka pala, sir. Diba? Ganon. So, hindi, binibigyan natin ng biro, pero Marlon, malaman ang sinasabi na prepare for Typhoon Inday. Kasi inaabangan din na si Attorney Zulaika ba ay lilitaw. Will she say yes to kasi I think Marlon, kung sabina naman, you have to, di ba? No choice siya. No choice. And yung pagpunta niya ron, parang, madam, hindi namin kayo pinapangunahan pero parang ganito na rin yan, Ma'am Zulaika. Parang una pa lang ini-internalize niya na. Ito yung pupuntahan ko. Para hindi na, syempre tao lang yung magkakaroon ng kaba, nervyos, takot, hindi. Alam ko may dugong maranaw si Yusek Zulaika Marlon, so, kung ang isang tao ay natatakot, hindi ako lilitaw dun sa baluarte na hindi ako secure. Actually, doon ako papunta, di ba? Na kaya nga ito ninanamnam ko na di ba para ma-familiarize niya yung lugar at hindi siya masyadong mabigla. Tapos Pam, yung pagpuntang yun ni Attorney Zulaika, wag nating kalimutan yung ginawang presentasyon ng defense panel na handang-handa at talaga namang mission accomplished ang isang Attorney Narbasa. And ang ibig sabihin dito, marami pang bala, marami pang paghahanda at preparasyon ang ginagawa ang defense panel para lamang mapatunayan na bulok ang isinasampang kaso ng prosecution laban kay VP Presidente Sara Duterte. Dahil nga sa sobrang kahandaan nila, Marlon, lahat ng pagbasag ng kanilang kahandaan ginagawa ng kalaban. Dahil sa pagkakasabi naman ni Attorney Zulaika Marlon ng good morning everyone, prepare for Typhoon Inday, hindi naman naiwasan na sagutin ito ng isang Paulo Ortega kung saan sinabi niya na maghanda rin sila kasi usually magbagyo wala rin sila, nakahanda po kaming lahat. Will you agree na wala? Mr. Ortega, saan galing yung pinagsasabi mo? Ikaw pa may ganang magsalita ng ganyan? Anong paghahanda ba ang ginagawa ng amo mo na si Bongbong Marcos? Nakita ba natin siya? Pumunta ba siya ngayon? O nakapasyal na ba siya sa NDRRMC? Ipinatawag na ba niya ang Civil Defense Department? Diba? Anong paghahanda? Etong grupong to talagang nukdukan ng sinungaling Makasabi lang ng makabara lang ng sa mga taong criticize nila. Lahat ng pagsisinungaling ginagawa nila. Alam ko that you do not agree dyan sa statement ni Rep. Paulo Ortega Marlon because I will also have to disagree with him dahil I think Marlon, masyado silang nasanay na ang presensya ng isang ahensyang tumutulong sa ground yung tulong na merong branding. Naalala mo yung isang bus kung saan binasrap nila ng MR? Diba? Martin Romualdez. Ang branding ng mga ayuda giving Marlon na merong branding ng Bagong Pilipinas tapos pagkalaki-laking mukha ng isang Bongbong Marcos.
'Diba? Yung mga ayuda giving, Marlon, na merong mga sumasayaw na halos hubot-hubad na mga entertainers, 'di ba? Yun kasi ang gusto nilang ingay. Yun yung akala nila kapag loud ka, your presence is known. Pero hindi eh. Marlon, alam natin 'yan. Yung resulta ng survey, Mr. Ortega, na negative yung amo mong si Bongbong Marcos, ibig sabihin, hindi nararamdaman ng mga kababayan natin yung sinasabi niyong paghahanda sa tuwing may ganitong klaseng sakuna. Marlon, yung paghahanda, tatandaan natin ha, day 1 ng impeachment, sa isang press conference ng defense, at sinabi ni Attorney Mike yun, ni Attorney Michael Poa, Marlon, na wala na, parang okay naman po ang Vice Presidente. Actually, nakausap ko nga po siya at siya po ay kasalukuyan na nasa isang preparation briefing para po sa paghahanda ng pagpasok sa bagyo, ng bagyo. 3 days. Monday yun eh, Marlon, di ba? Day 1 ng impeachment. Yung day 1 ng impeachment, kailan ba pumasok ang bagyo? Ngayon pa lang linggong ito. Miyerkules pumasok sa PAR, pero nanalanta siya kahapon, Huwebes. So ibig sabihin, 4 days bago manalanta ang bagyo, nagpre-prepara na ang tanggapan ng ikalawang Pangulo, Mr. Ortega, kamote. At Marlon, sino ba yung nangunguna na isang kitchen setup? Sige, wag tayong pumunta sa itong bagyo lang na to. Ilang bagyo na ang naparaan na ang kitchen setup ng OVP present. 'Di ba? Kahit sabihin natin na ang ampula kasi, Marlon, yung kapulaan ba na binibigay ito lang ang pinakain, ito lang ang i-distribute. Yan lang ang binigay ng gobyerno. Pero yung presensya mo, Marlon, iba yung present ka sa kung ano yung halaga ng ibinigay mo. Sometimes yung value ng food pack mo doesn't matter anymore eh. Yun na lang nakikita ng tao, meron taga-gobyerno under the office of the Vice President ang nandito nangunguna halos na lolo sa tao. Pinagkakasya ng OVP yung kakarampot nilang budget, pero talaga namang nararamdaman ng mga kababayan natin. Samantalang tong administrasyong ito, limpak-limpak na pera na ang pinamamahagi nyo na ayuda. Hindi nung kapanahon ng kasagsagan ng pananalanta ng kalamidad, kundi panahon ng eleksyon na masasabi nating isang paraan ng vote buying. Pinagkakapirahan nyo pa. Yung kalahati o yung 1/4 ipinamumudbud nyo sa mga kababayan natin bilang vote buying sa mukha ng ayuda. Tapos yung 3/4 ibinubulsa nyo na. Pinagkakapirahan nyo pa. Tapos pipintasan nyo ang palugaw ng ng pangalawang Pangulo na samantalang kakarampot lamang yung pondo. Mahiya kayo. Ganun daw, Milo lang daw, tapos mainit na tubig, mainit na sabaw, and all. Kung binigyan nyo ng tamang di mas bento box na ang binigay niyan. Di ba, Marlon? Kung in-account lamang nila, Pam, yung mga naipamahagi nilang ayuda, tapos i-divide nila sa bawat isang bento box, masasabi natin, Pam, na lahat sana nakinabang at hindi lamang iilan. Sabi ni Bandok, yung 7.8 lindol dito sa Sarangani, OVP Kitchen Caravan ang unang rumisponde. Ayan ang sinasabi natin. Ayan, sinasagot ka na, Mr. Ortega, Yung kasinungalingan mo, sinasagot ka na, Diba? Ayan yung sinasabi natin. Ito pa, Marlon, sabihin natin kung anong klaseng preparation meron ng isang OVP sa pamumuno, syempre, ng ating Vice Presidente, diba? Pinagtatawanan sa kanya yung mga projects na tree planting. Yung tree planting na yan, a year after ng kanilang, or a year or 2 years after ng kanilang pang 1 million tree planted na, Marlon. Naka 1 million na sila Naka 1 million na sila. Ito namang nabuking ang flood control. Ano ba ang puno sa kalikasan, Marlon? Hindi ba ito ang most natural flood control na meron? At kaya nakakatulong para maibsan ng baha dahil napaka-basic, elementary, di ba? Dahil yung mga ugat nito, ito ang sumisipsip sa tubig. Di ba? Kaya nga galit na galit tayo sa eksena ng Monterasas na kinalbo para gawing mga parang community and all ng mga mayayaman, no? Pero walang naisip ng mga arkitekto na gawin ito, ng mga inhinyero na gawin ito, pero hindi nila naisip kung ano yung para sa tao. Ang gusto lang nila, nandiyan kayo sa taas ng bundok, overlooking kayo, pero yung mga maralita sa ilalim, hindi nyo inintindi kung ano ang maaapektuhan sa kanila sa ginawa nyong pagkalbo ng puno. Anong binaliwala nila? Yes. Binaliwala nila kung ano ang masamang epekto nito. Na ang tunay na makakalasap ng masamang epekto ay mga kababayan natin mismo na sinasabing nasa laylayan. Yan kasi, Marlon, yung mahirap, or I mean yung pinaka sad truth, no? Na napakakalas sa katotohanan ng isang Marcos administration.
Kasi ang iniisip lang nila yung para sa kanila. Hindi yung iniisip nila yung para sa kalahatan. 'Di ba? Tanungin mo yan magkano currently ang pamasahe sa jeepney, hindi yan masasagot. Magkano ang kilo ng bigas, hindi yan masasagot because hindi niya nararanasang mag-commute. Hindi niya nararanasan Marlon na kailangan dumilihen siya para magkaroon ng pambili ng bigas. Hindi niya nararanasan yung maghapon yung mga jeepney drivers. Sinend ko minsan tong material na to Marlon sa group natin, no. Yung jeepney driver na or panda rider yata. Oo. Yung maghapon na yung maghapon na magdamag na pagdi-deliver niya, ang kinita niya 28 pesos, pesos, no? no? Hindi nararamdaman ng Malacanang yan. Kasi Marlon, halimbawa ngayon, ipagkalayo-layo naman ng pagkakataon, no, na hindi tumama dito sa atin ang bagyo. Baka hindi lang king crab ang lunch ng Malacanang. Marlon, di ba? Naalala niyo last year? Oh, kung gaano sila ka-insensitive, no? Na habang nasa kasagsagan ng bagyo, nagpa-deliver sila ng masasarap na pagkain. Di ba? Habang yung iba, ang iniiyakan ay hindi na, dahil sa kagustuhan na ang unang iligtas ay yung mga family members nila na ilagay sa isang mataas na parte ng lugar para hindi bahain. Ang sakit ng puso nila na makita nila yung bigas na supply nila binaha din at hindi na iligtas. Sinend ko rin to sa loop natin, Pam, di ba, no? Quezon City to, this was Tuesday, nung umulan lang ng bagya. Tapos Ulan lang yun, pinasok na yung bahay nila, Pam. Tapos ang nagpasaklap pa rin sa tatay na yun, sana napanood niyo po yun, no? Kung may pagkakataon, no, i-share namin. Hanapin niyo po. Yung ang masaklap, si tatay na binibidyohan habang lubog sa bahay yung kanilang munting bahay, Pam. Ang nabaha, kasama sa nabaha, yung isang kaban ng bigas. Sabi ko nga, may pambili pa silang isang kaban ng bigas. Tapos, inaasahan na nila yun. Inanod pa ng baha. Nalubog pa sa baha. Isipin nyo, gaano kasakit yun sa isang padre de pamilya na hindi mo na nga alam saan ka kukuha ng pagkain, pang araw-araw na pagkain ng pamilya mo. Tapos nalubog pa kayo sa baha dahil sa korupsyon ng gobyernong ito. Tapos yung bagong bili mo na isang kaban ng bigas, kasama sa nalubog na baha. Di ba? Kasi Marlon, yung kaligtasan ng pamilya mo, hindi lang naman yung nandyan kayo na hindi na binabahala. Sabihin na natin nasa bubong, na ilikas mo sa bubong. Di ba? Yung survival nyo rin. Di ba? Yung survival nyo, anong kakainin? Aasa ba tayo sa gobyerno na May nakita ka ba, Marlon, sa administrasyon ni Marcos na naka-rubber boat at namimigay ng tulong sa mga taong nasalanta? Ang nakita ko, isang congressman na angat yung mga tao nasa lubog, nasa rubber boat siya, namumudmud ng pera. Para bang tilapia yung mga taong, syempre yung mga tao, Marlon, dahil hirap ang buhay, sasahod ng kanilang mga bukas na palad para manghingi. Yun yung sitwasyon na hanggang ngayon, inaalaw natin sa ating mga sarili. Tinotolerate. Oo, sorry. Bigyan natin si Ma'am Glenda. Si Ma'am Glenda ba yung nambash? Sa babaeng palikera? Ikaw ba yan, Ma'am? Next time po. Siya, no? Sana may interview natin siya. Although meron naman pong laughing emoji dito, no, na yung mga ipapadeport. At meron din kasing pahayag dyan, Marlon, si Claire Castro na tututukan daw ng DFA. Bakit naman kayo pag-aabalahan ng DFA na meron pong mas malalaking mga bagay na dapat yun ang ikabisi nila? Sa ating pong mga kababayan dyan abroad, no, lalong-lalo na yung mga dyan na pirme. Sa mahabang panahon, yung away nga ng inyong mga mister at ng kanilang mga kapareha hindi nakapagpa-deport sa kanila sa Pilipinas. Bakit naman po itong freedom of expression ninyo na hindi kayo sumasang-ayon sa gobyerno, dun kayo matatakot para sabihin, ipapa-deport na ako. Kasi yan ang playbook ng administrasyong ito. Pag ikaw kumakalaban sa gobyerno, makakatikim ka ng hindi maganda sa gobyernong ito. Yan yung mga ganyan, no? Kailangan, Marlon, i-educate din na. Hindi natin sinasabing hindi ninyo alam ang inyong mga karapatan, ha? Sa isang mas malawak na sitwasyon, maraming ganyan na ang tao, hindi nila alam kung ano ang karapatan nila, kaya natatakot. Di ba? Kaya natatakot. Yung mga kababayan natin sa Vancouver, nagpakita kayo ng isang tunay na Pilipino. Nagpakita kayo at talagang ipinagsigawan nyo kung gaano kabulok ang presidente ng Pilipinas natin ngayon. Saludo kami sa inyo, no? Sana, ewan ko, mag-ano na to, Pam, magdadalawang isip na ang Bongbong Marcos na lumabas pa ng bansa at i-announce sila o may mga public engagement pa sila abroad. Kasi sigurado ako, magandang president yung ginawa ng mga kababayan natin sa Vancouver nang talaga namang i-heckle nila ang Bongbong Marcos. Oo, kaya ito, sa inyo pong grupo, mga madam, no? Aba, hero po kayo dito sa Pilipinas.
Saludo, galing, husay. Maraming salamat po sa inyo. Wag mo kayong matatakot sa isang fake news, lalong-lalo na yung kung pananakot lang, ano. Maraming beses nilang ginawa yan sa maraming tao, hindi lang sa inyo. At sa maraming lugar na rin na ginawa yan ng Pilipino na sinigawan si Marcos ng magnanakaw and all. Ang pagkakamali nyo lang ho, ay hindi actually pagkakamali, ang pinakamaganda nyo hong ginawa, kay Claire Castro ninyo ipinaranas. Ito ho, sasabihin na, bakit naman si Marcos nung sinisigawan siya ay magnanakaw? Hindi kayo pinadeport. Ano ba naman ang pwesto ng isang undersecretary na spokesperson, ang makakapagpa-deport sa inyo? Wag ho kayong magpapaloko sa mga pang-uuto na meron ho yung si Aling Claire. Inisin nyo pa ho, maglabas kayo ng art card. Sabihin nyo, "Hoy, Auntie Claire, come and get me." Kaya marami po salamat sa grupo ng Hakbang ng Maisog Vancouver and DDS Vancouver. Maraming hero po kayo sa ginawa ninyo, kaya wag ho kayo matatakot. Maraming salamat po. Pero Marlon ito pa, ang mga eksena, no? May bagyo, may bulkan, may impeachment na alam mo yun, sayang ang ginugugol na oras, sayang ang ginugugol na resources, di ba? Yung pera, yung special na sesyon na dapat nakatutok ang ating Senado sa pagpapasa ng mga batas na mas importante, di ba? Pero sige, your take first. Pagdagdag pa natin, yung baha na inaabot natin, tapos may ashfall na Meron naman yun natural calamity yun. Unti-unti na rin naglalabasan sa social media yung mga kalsada na lubak-lubak na talagang nasira, likha ng substandard na ginamit na materyales. Dahil pa rin sa proyekto ng Bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Yan, yung mga issue na yan na kabila na, alam mo yun, yung hindi importante. And here we are, Marlon, sa isang impeachment na ang objective ay pahiyain lamang si VP Sara. Tapos, merong mga witnesses, Marlon, na hindi naman natin talaga alam kung credible. Because, tanong ko sa iyo, Marlon, kung ikaw ay sinasabing expert witness, sige, yung pagiging expert mo, naging competent witness ka na lang. Kasi na-question yung expertise mo, 2 weeks lang, di ba? Sige, sinabi nila, sige, hindi naman expert, competent witness. Di ba? When you are an expert, and if you are a competent witness, does that make you a credible witness? Hindi pa rin. Kasi hindi nga natin alam kung may mga kaso ba din yung mga nauupo dyan para magsabi. Higit lalo kung may mga nakabinbin ng mga kaso sa inyo. Dapat nga natanong dun. Ilang taon na nasa hindi ka sure dyan. Hindi ka sure dyan. Malay mo matanong next week. Ano na bang kaso ang inabot mo? Ang problema, kung ang kaso mo pa criminal case. Tapos may mga nakapending ka pang kaso sa ombudsman na hindi natin alam na bakit hindi sila sinususpindi. Ayun nga, may kaso pero hindi suspendido, pero makikita na lang natin, uupo ka bilang isang witness sa isang trial. Diba? Yung kaso mo nung nabasa namin sa Google. Hindi biro, Marlon, na meron kang kasong robbery, ha? Hindi biro. Diba? Yan yung mga ganyan gusto nating itanong. No? Does it make you a credible witness if people or you were introduced as an expert and a competent witness? So titingnan natin yan. Kasi ang ini-establish dito ng mga kalaban, si VP Sara ay hindi pwedeng magpatuloy sa kanyang paglilingkod sa bansa. Dahil nga merong questionabling ganito daw siya, questionabling ginawa daw niya ito. Pero yung record niya, yung trust rating niya, na pataas ng pataas, kontra sa nagaganap ngayon dyan sa impeachment. Tapos, yung ali na yan, na maganda ang performance at mahal ng maraming tao, sasabihan ng isa o maraming witness na may record. Yung sila ang may record, pero kayo ang nambabato dun sa taong walang dunis. Ganito kawalang nga yung gobyernong to, Pam. And meron silang isasalang na meron silang isasalang uli na NBI agent sa bilang bagong testigo. Yung NBI agent na to, sana matanong, tayo naman nagtatanong lang. Yung NBI agent na to, kasi Pam, ito yung ito yung hinanakit ng ilang organic and talagang mas senior sa kanya na NBI agents. Itong isasalang na to, na NBI agent na to, sa katawan ng Jeremy Lotok, kung totoo ba na sa loob lamang ng 1 taon, 2 taon, 3 beses ka na-promote sa pwesto. At yung promotion na yan, Pam, yung promotion na yan, para lang malinaw yung latag yung premise, nakaka-demoralize yan sa ilang veteranong NBI agent na
matagal na, dekada na, pero ang bagal ng usad ng kanilang promotion, samantalang itong bagong papasok na testigo, 3 beses. Sa isang taon? Nagkaroon ng promotion. Ha? May Sa isa isang na meritorious. 1 taon, 2 taon pa, basta ganun kabilis. Ganun kabilis. Sana matanong. Kasi yan ang hinanakit ngayon ng karamihan sa mga miyembro at organic members and veteran members ng National Bureau of Investigation. So, may Nagtatanong kaya tayo dito. So may mas deserving, pero sa Meron. kanya ibinigay. Meron Marlon, pa. ito bang si Mr. Lotok yung dapat na second witness na hindi na isinalang kasi nakita Dapat. nilang manlalamon pala ang isang attorney CJ Narvasa? Dapat. Kaya Ano kaya? nabigla sila. Nabigla sila sa performance ni Atty. Narbasa. So, tiklop na muna natin to. Mukhang ready yung depensa. Kaya atras sila eh. Umatras So sila. ibig sabihin, magre-recalibrate sila ng kanilang mga... Malamang sa malamang. O yung script hindi sa amin ang galing yun ha. Kino-quote lang din namin si attorney CJ Narvasa ha, na sinabi niyang, "Are you following a script?" Oh my God! Sabi ng isang attorney bot-bot, di ba? Na nag-motion na strike sa record yung script na yan. So yun yung tinatanong natin. Busy ang merong dapat pinagtutuunan ng tutok, ng pansin, ng oras, ng resources. Pero nandito tayo sa impeachment, di ba? Alam mo ba, Marlon, nung bago pala nagpunta, ikaw yata nagsabi nito, bago nga nagpunta si VP Sara sa Senate para i-meet ang kanyang defense nung day 3, Wednesday, no? Wednesday yata. Kamo dinalaw muna niya si Senator Dante Marcoleta. No? Kahapon din nakita natin si Senator Robin na dumalaw din kay Senator Dante Marcoleta. Pero Marlon, what do you take of this na tila masyado ng personal ang isang Ping Lacson kay Senator Marcoleta? Kasi merong ganitong material na lumabas sa Twitter or X account ni Senator Ping Lacson na nakikita naman natin verified kung saan sinabi niyang bawal magkasakit, mahal ang gamot. Bawal magkawarant, baka magkasakit. Di ba? Although hindi dito sinasabi, pinatutungkulan talaga rekta na ito ay si Senator Marcoleta, but we all know how Senator Ping Lacson is to Senator Marcoleta. Di ba? Pam, nung lumabas yung warrant of arrest kay Senator Dante Marcoleta, nandun siya sa Sandigan Bayan. Sumuko, agad-agad sumuko. Nung may lumabas na warrant of arrest against kay Senator Ping Lacson, hindi na sumuko, nagtago pa. Di ba? Nakita niyo yung diferensya? Tapos ngayon, ikaw ang merong ganyang lakas ng loob na, alam mo, ano ka naman veteranong senador ka rin na hindi ka naman neophyte. Di ba? Tao ang tingin sa'yo, lalo na yung record mo nung chief PNP ka, talaga namang ang taas at ang rurok ng iyong kaalaman. Pero anong nangyari? Bakit nagkaganyan ng isang Ping Lacson? Dapat nga pagkatungkol sa kalusugan ng isang kasama natin. Wala pa man kaaway, dapat medyo hands off tayo or kung wala kang sasabing mabuti, huwag ka na lang magsalita. Considering na ilan ang edad ni Ping Lacson? Kasi 72 si, di ba? Si Sen Dante. So, ibig sabihin, tayo habang tumatanda, naglalabasan din yung mga yung mga sakit natin, di ba? Ang Ping Lacson, boss, sir, 78 years old ka po. Hindi ka rin naman immortal na hindi ka tabla ng sakit. Dapat ikatuwa na lang natin na kahit papaano, pinangangalagaan o na-check yung kalusugan ng kasamaan yung senador. Kalaban nyo man yan o hindi. Higit lalo, mas matanda kang di hamak kay Senator Dante Marcoleta. At aminin mo sa sarili mo, pati ikaw ngayon, pati ikaw noon pa, nung tumungtong ka na ng mga 60 plus, naging conscious ka na rin sa kalusugan mo. 78 ka na po. Sana hindi ka rin po magkasakit. Hindi, Marlon, kung ayaw niyo ang isa't isa, 'di ba? Hindi niyo naman pwedeng ipilit na gustuhin niyo ang isa't isa. Kung ayaw niyo ang isa't isa, di respetuhin niyo na lang na pareho kayong senador, 'di ba? Pareho kayong may tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Ang dapat na inaalagaan ninyo, kung paano ninyo ipipresenta ang sarili ninyo sa mga taong nagluklok sa inyo diyan. Hindi yung kayong dalawa or sabihin na natin, syempre, nauna naman si Ping, yung nangunguna ka sa pagpapasaring. Di ba? May kikwento ako niyan pang-personal na karanasan. Alam ni Sen Alan to, kasi siya naman to. Nasa Hong Kong kami. Ilang media, kasama ni Senator Alan. Noong panahon na yon, bagong-bagong senador ang Alan Peter Cayetano. Nakilala Senator Alan Peter Cayetano kasi sa panay atake niya sa mag-asawang Gloria Macapagal Arroyo at kay First Gentleman Mike Arroyo. Nung nasa Hong Kong kami, pabalik na kami ng Manila, papunta kami ng airport. Biglang nabalitaan namin na inatake sa puso ang First Gentleman, Si Mike FG. Arroyo. Siyempre, media kami, kahit kasama namin si Sen Alan, ang tanong agad namin,
anong comment mo sa alam mo ang sabi ng Alan, sana okay siya. Sana okay siya. Doon mo makikita yung tayo pagka usapin pangkalusugan na. Atras. Tao tayo eh. 'Di ba? Anong comment ni Sen Ping kay nung nagsalita ang isang senador Amy kay Bongbong Marcos? Tama ba un-Christian? Hindi ano yung termino niya, 'di ba? So, pag usaping kalusugan, dapat magpaka-Kristiyano rin po tayo. Atras, 'di ba? Set aside kung ano yung mga diferensya ninyo, 'di ba? Kalusugan yan, kalusugan. Ito pala Marlon, no, sabi ni Girlie, in-expose na pala ni Attorney Vic sa live niya kahapon na may mga kaso nga kinakaharap yung talilong. Yung unang witness. Witness. Kasama ba yun? Hindi Kasama ba yun? nandun. And abangan nyo, kasama niya rin sa kasong yun, yung bagong papasok na na bagong ihaharap na witness ng prosecution. Yun yung Jeremy Lotto. Oo, no? Tapos, nawala tuloy yung babasahin ko dito. Umandar bigla yung Ayun, no? Ang mensahe mula sa opisina ng Vice Presidente at na isambit na mga salita ng isang USEC Attorney Zulaika Lopez, Marlon, ay mag-prepare for Typhoon Inday. So, alam natin literal na may bagyo na papasok na Typhoon Inday, but kung meron tayong hahanapan ng deeper meaning dito sa kanyang sinabi, ako, Marlon, I will take it as handa si VP Inday. Ganon. Handa. Yung paghahanda, yung pagiging handa niya, hindi yung para katakutan siya eh. Yung handa siya dahil inalaw naman na nililitis siya ngayon sa proper forum na tinatawag natin, hindi sa Committee on Justice na gumawa ng mini trial, kundi dito sa impeachment court sa Senado, no? Andyan, ready ang kanyang depensa. Ready din siya dahil meron siyang makikita natin consistent collaboration and meetings with the defense team. At nakikita natin na yung galing ng depensa lumalabas dahil sa mga datos na hawak nila at hindi itinago sa kanila, di ba? Nakita natin na ipinresenta nila ang katotohanan. Nakita natin ipinresenta nila kung ano ang side ng Vice Presidente. At dito makikita natin na tinanggap ito ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Correct. At ang kapanapanabik dito, yung magiging pahayag ng isang Attorney Zulaika na alam natin na malaking tulong para ipamukha sa prosecution at ipaalam sa sambayan ng Pilipino na walang kasalanan ang Vice President Sara Duterte. Marlon, alam niya ang gagawin niya, alam niya ang sasabihin niya, abogada din si Attorney Zulaika, di ba Marlon? At nakita naman natin na noong noong ginigipit, malumanay pa rin nakikiusap, di ba? Marlon, may sasagutin lang ako. And below the belt yung below the belt yung pag-atake nila kay Attorney Zulaika at saka kay Vice President Sara Duterte. At dito natin nakikita gaano kadumi maglaro ang administrasyong ito na sa halip na tunay na issue ang pag-usapan, pati kababuyan, usapin ng kababuyan na wala namang katotohanan, pilit nilang inaanggulo sa magkaibigang Vice President Sara Duterte at Attorney Zulaika. May kabalan ka na bumabate. Oo nga, oo. Maria Cristina Garcia. Hi, Pam Kabalen. Hello po, kumusta kayo po? Si Abby Queen, kaway-kaway. Abby, na-miss ka namin. Na-miss ka namin. So, yung kaway-kaway ni Abby, na-miss namin. And then, of course, sabi ni Abby, sobrang baboy nga ng gobyerno. Ako inaantabayanan ko pa rin yung bagyo kasi kawawa yung mga kababayan natin na baba. And kapuri-puri na monitor ko yung ginagawa ng isang Congressman Toby Chanco. Talagang hands-on siya. Sana lahat ng LGUs natin, wag natin iasa sa national government yung personal na pag-monitor. Higit lalo doon sa mga lugar na alam naman natin flood-prone areas na dapat matutukan ng gusto. At kailangan ng tulong ng mga kababayan natin doon. At gusto rin natin makita, Marlon, kung ano naman ang kontribusyon ni Paulo Ortega sa sarili niyang nasasakupan dito sa pagpasok at paghahanda nila para dito sa bagyong Inday dahil meron kang pasaring na walang presensya ang Office of the Vice President pagdating sa mga ganitong pagtulong o pagsaklolo, Paulo Ortega, ipagmalaki mo naman kung ano ang meron kang preparasyon, tulong na ibinibigay sa iyong nasasakupan. Hindi yung panay ka na lang may hawak na mikropono at wala kang nasasabing tama. I-flex mo kung meron ka. I-flex mo kung meron ka na ibibigay na tulong sa mga kababayan natin. Yeah. Yun po. Ang araw na ito, Friday, Marlon, ang ating paghahanda, tumama man yan sa lupa, dito sa Maynila, sa Luzon, and other parts of the country, dapat maghanda. Para prepare tayo kung tumama. Kung hindi man tumama, at least,
pasalamat pa rin tayo na hindi siya nanalanta. Although we also Yung sinasabi ng dito mama, yung direkta dito sa Metro Manila. yes, Pero oo. yung mga kababayan natin sa ilang probinsya sa Mindanao, meron ako na nabiktima. At nasa ano na talaga, nasa social media na kung yung baha. At eto nga, dapat lang naman, singilin natin ang isang Senator Erwin Tulfo na please, makonsensya ka naman, ituloy mo yung pagdinig ng flood control scandal. Ito pala, Marlon, no? Sabi ng isang headline, Vic Rodriguez, star witness ng prosecution, may patong-patong na kaso. Oh, di ba? Matinding batikos ang binitiwan ni dating Executive Secretary at abogado na si Vic Rodriguez laban kay John Mark Calilong na humarap bilang expert witness ng House prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Vic Rodriguez, naharap umano si Calilong sa reklamong isinampa sa Office of the Ombudsman na may kasamang motion for preventive suspension. Bakit nakasalang pa? At bakit hindi sinususpindi? Oo nga, no? Dapat may preventive suspension dapat Diba? Sinabi niyang kabilang sa mga reklamong isinampalaban kay Calilong ang umano'y paglabag sa iba't ibang probisyon ng revised penal code. Tulad ng arbitrary detention, delaying the release of a detained person, maliciously obtained search warrants, searching a domicile without witnesses, ano to, nagtanim ng ebidensya, falsification, falsification, Marlon, pwede bang sabihin niyang expert siya pero hindi naman pala? Tapos may... delikado yun, may ganun kang klaseng ano. Paano pala kung pinalsify mo lang rin yung video? Yung Vice President Sara certificate, Duterte, no? diba? Dahil ang hindi natin, Marlon, ang hindi rin matatawaran na pinakasimpleng tanong pero may pasabog yung kay Senator Robin Padilla where he asked, nakuha mo ba yung original na video file? Hindi po. Kinuha mo ba ang affidavit nung taong nag-organize ng press conference na yan? Our dear friend, JC Kahinhinan? Hindi rin po. Di ba? Tapos ito pa, Marlon, searching a domicile without witness, falsification, perjury, robbery, extortion, at theft. Marlon, yung perjury kasi siya rin naman ang nagmalaki sa sarili niya na naisalang na siya halos 30 times, no? Sa mga ganitong court hearings, ilan doon ang nagsinungaling ka? At gaano katotoo na ang pag-upo mo dito sa impeachment court ay hindi ka nagsisinungaling? Tapusin lang natin, no? Tapusin lang natin ng medyo mabilis. Itong si Agent John Mark S. Calilong ay naharap sa patong-patong na kaso. Binatikos din niya ang prosecution sa pagharap kay Calilong bilang expert witness. It's a total waste of time presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos hindi binanggit dito na meron pala siyang kinakaharap na kaso. Quiet na lang ako. Di na lang ako mag-talk dito sa gilid. Bahala ka dyan. At meron din tayong phone-in comment, Marlon. Ano pinasa mo sa lumabas yan? Nandun nakasend sa natin, sa isang GC, Marlon. Tapos merong isang matapang na komento dito sa kay Paulo Ortega. Ang sabi, bading kasi pag ganyan. Di ba? Yan. Wala kang tapang, Paulo. Di ba? Paulo Barbie Ortega. Di ba yun? Artista ba yun? Well, walang no offense sa mga ganyan, pero kasi pag sinabi natin ang isang mambabatas, kahit ano pa ang iyong preferred na sexual orientation, no, or association or gender, di ba? Dapat yung tapang mo hindi sa tapang na paninira ng kapwa mo, opisyal din ng gobyerno. Dapat yung tapang mo ang pinakikita niyan ang resulta kung ano ang progreso na meron ang kinasasakupan mo, hindi yung kung ano at gaano kalakas yung mikroponong hawak mo para siraan lang yung ibang taong totoo namang nagtatrabaho. At muli, balikan mo yung numero ng survey, Mr. Ortega. Kung talagang may nararamdaman ang mga kababayan natin sa pagtatrabaho ng amo mo na si Bongbong Marcos, hindi sana negative 50 ang ratings ng boss mo. Yeah, totoo yan. Mag-iingat po ang lahat. Maraming salamat po kay Ma'am Babu para po sa aking lunch mamaya na masarap na dinuguan. Marlon, lasing ka kasi kagabi Baka naman. Pero sarap ng dinuguan, saka sarap din ng kari-kari. Diet kasi ko. Pero ngayon po ako babawi. Gawat Pons. Maraming salamat po Gawat Pons. And of course kay Mr. and Mrs. Kingmaker for that lovely merienda kanin. Pamela, nagkanin ako, hindi nakakanin. Hindi ka nagkanin? Hindi. Hindi pala ako nagkanin. Doon pala sa anak ni Atty. Vic yung plato na yon. Kaya pala sabi mo kay Troy, sabi mo, tara sir, para hindi halata na bumalik ka. Yung pala siya gusto bumalik. Ayan, bakit ba?
Maraming salamat po dahil laging masarap ang pagkain dyan sa kina Attorney Vic, no? At sa ating lahat, again, ang ating pag-iingat, ang ating paghahanda. At 11 a.m. later po, no, GC dito sa third floor studio. Hintayin niyo po kami ni Ibi Galbot para sa mga social issues na meron naman tayo. Marlon, ang mensahe mo? Patuloy natin ipanalangin yung kaligtasan, kaayusan ni Sen. Dante Marcoleta, Congressman Mike Defensor, syempre sa kaibigan natin na si Senator Jinggoy Estrada, sa harinawa, no? Ang lahat ng pagsubok na inaabot nila ngayon ng kanilang pamilya, malagpasan nila ito at malagpasan na rin ang sambayan ng Pilipinas. Yun. And of course, ang kaligtasan ng ating Vice Presidente na siya nating inaasahan na magiging at susunod na presidente ng bansa dahil hindi ho natitinag at habang palakas naman ang alam mo yun, Marlon, pag-ooperate sa kanya, nandyan din yung danger ng kanyang kaligtasan at ng kanyang pamilya. Patuloy po natin ipagdasal. And of course, CPRRD ang kanyang kalusugan. Tama. Yun. Thank you everyone sa araw